ang pag-uusapan natin ngayon or ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay information or paglilinaw or kalinawan sa common na alam natin kung ano nga bang ibig sabihin ng kontrata. Okay? Madalas kasi ang pag sinabi mong kontrata, karamihan o yung common na alam natin ay ito ay nakasulat or kasulatan. Ngunit ang kontrata sa batas, ang ibig sabihin ng contract ay tatlong bagay po yun. Kung mayroon pong consent na tinatawag or meeting of the mind, nag-usap ang dalawang party or yung parties and mayroon silang pinag-agrihan, mayroong consent. Second, mayroong object ng contract ng tinatawag. Kung ano nga ba yung object ng kontrata, kung ito ba ay bentahan, ano yung object ng sale, like lupa or personal property. And pangatlo, consideration or yung tinatawag natin cost or consideration. Kung ito ay contract of sale, of course, mayroon tayong consideration yung tinatawag na sa side ng seller, kaya niya ibinebenta ay dahil sa price. At sa side naman ng buyer, ang consideration niya, kaya siya magbabayad ng price ay dahil doon sa gusto niyang makuha yung rights and ownership over that property. So, tatlo po yun. Yung tinatawag natin COC, consent, object, saka consideration. Pag mayroon na pong tatlong yon in general, mayroon na pong kontrata, kahit hindi po nakasulat. Nagkaroon na ng agreement, nag-usap na kayo na ikaw yung bibili ng ganitong property or ganitong object ng sale, and ito yung price. So, kung kailan niyo babayaran. So, nagkaroon na kayo ng agreement, definitely mayroon ng kontrata. Contract na po yung tawag. Yung notion kasi na alam ay ang kontrata ay nakasulat. Yun po ang tinatawag natin na agreement ay proof lang po yun ng kontrata. Nagkaroon na tayo ng contract kasi nag-agree na kayo ng party. Verbally may kontrata na kayo. And of course, to show proof of your agreement, yun yung tinatawag natin na written contract. Pero there are certain kinds of contracts na kailangan mayroong requirements ng formalities na dapat nakasulat. So, even in our daily lives, ang hindi natin alam, meron na tayong pinapasok na contract. For example, kayo ay sumakay sa jeep. There is already a contract of transportation wherein nagbabayad kayo sa driver para kayo ay ihatid at makarating kayo sa destination na pupuntahan nyo at siya ay binayaran nyo. There is already a contract on that. So, pag bumibili ka sa tindahan, there is a contract of sale. Pero it's not necessary na nakasulat yun. But there, of course, as I said, there are certain contracts that requires formalities. Like, kunwari, there is a donation and the amount of donation is more than 5,000 pesos, kailangan yun, nakasulat na yun. Or the donation involves real property, then dapat nakasulat na yun. So, there are a lot of contracts, but I hope that I was able to give you some additional information kung ano bang ibig sabihin ng contract. Kasi, again, tatlo lang yon. There is consent, there is object of contract, and there is consideration. There is already a contract, even if it is not written. Thank you very much, and continue to watch my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.